Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong napakaingay na pastor ng 6th District po ng Manila na hindi naman po nanalo. At nagtaka nga po tayo, talo po siya sa kanyang distrito pero pagdating po sa Comelec ay nanalo po mga kababayan dahil daw po doon sa petisyon, mga kababayan, na ginawa niya sa kanyang kalaban. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang politika sa ating bansa. Hindi po ba? At syempre, komentuhan po natin ang kanyang pahayag at ang kanyang pinost, mga kababayan, ayon po sa kanya. Mga kababayan, ano kaya silbi naman niya sa Vice President? Kahit ba hindi niya suportahan ng Vice President, ano naman po silbi niya? Hindi nga siya nanalo. Hindi po ba? Sinuka na nga siya ng 6th District eh. Tapos ngayon magmamalaki pa siya sa Vice President at sa tingin naman niya kukunin siya ng Vice President at kukunin ng Vice President ang suporta niya. Una-una, napakarami niyang dapat yata na ibalik sa mga Pilipino. Hindi po ba? Napakarami po yata niyang dapat ibalik. Lalong-lalo po ang kanyang mga insertion at mga allocable na bilyon-bilyon sa kanyang distrito. Ito po mga kabayan, umpisahan po natin ang sinasabi po ni Abante, mga kabayan. Yan po ang sabi ni Abante, ipinalabas po ng News 5. Ayan po ang statement po ni Abante, mga kabayan. In a way, alam na po ni Vice President Sara Duterte, yan, ni Vice President Sara, that I will not be supporting her for the presidency. Hindi naman hinihingi ng Vice President suporta mo. Number one, in a way, sabi niya, alam na po ni Vice President Sara that I will not be supporting her for the presidency. Wala namang humihingi na suporta mo. Una-una, napakahirap na mahinga ng suporta, yung talunan. Talunan ka nga eh. Hindi po ba? At ito pa po mga tambay ang kanyang ingay. Dahil nga po, sinasabi po na ang Vice President ay na mukhang tinatakot daw sila. Kailangan pa ba silang takutin? Ang mga natatakot lang, yung mga may ginawang masama. Pagka meron kang ginawang kasamaan sa taong bayan, lalong-lalo kung politiko ka, dapat kang matakot. Lalong-lalo kung Vice President na magiging presidente. Hindi ba? Dahil galit na galit sa korupsyon ang Vice President. At galit na galit siya sa makakaliwang grupo. Hindi po ba? At sa mga magnanakaw. Lalong-lalo sa mga politiko. Diyan po, galit ang Vice President. Ang tanong, bakit kayo matatakot kung hindi naman kayo magnanakaw? Hindi po ba? Pakinggan po natin ito, si Abante. Ma'am, do you feel that Ang sinasabi po ng ilan nating mga kababayan ay hindi kaya matakot na yung ibang congressmen na kalabanin siya at wag na lang bumoto in favor sa impeachment dahil baka balikan sila ng presumptive frontrunner ngayon sa 2028 election? Hindi ko na aanin pa yung ibang pag-aakala na may ibang congressman, no? Palagay ko naman it would not be good na malaman ng taong bayan na magiging bengador ang ating Vice President. For example, ako, tinatakot na rin ako na baka ako balikan kung siya maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po ako natatakot dun eh. I mean, every public official, kahit ako, should be accountable to the people that elected them. Yun po ang nais kong sabihin sa lahat. Kung amin na po natin na Elected numbers game din itong impeachment, 1/3, ano? Yes. Hindi ko kaya maapektuhan yung bilang na kailangan makuha para magkaroon po ng development or ma-push po itong impeachment, yung 1/3 ng votes? Maaari. Member din po ako ng Committee on Justice at syempre bilang endorser, ako na magpapaliwanag ng sufficiency in form and sufficiency in substance. No? May naniniwala naman ako that the Committee on Justice would look into the evidences and the facts. At naniniwala po ako na ito sa Committee on Justice talagang magiging positibo ang kanilang desisyon sa impeachment. Yan po mga tambay, mga kabayan. Totoo po na sila po ay hindi po natatakot.
dahil hindi pa nagiging presidente ang Vice President. Bakit ka matatakot? Hindi pa presidente ang Vice. Nakaupo pa kayo. At nahandyan pa kayo sa House of Representatives para pabagsakin siya. Hindi ba? Siyempre matatapang kayo. Dahil nasa kapangyarihan pa kayo at kontrolado nyo lahat ang sitwasyon at sinusuportahan pa yata kayo ng Malacanang. Hindi kaya. Kaya lang lalabas ang sinasabing takot nitong mga buhaya pagka po naging presidente si Inday. Diyan po. Sa tingin nyo, yung mga sinasabi ni Abante, mga kababayan, masasabi niya pa yan sa dating Pangulo na sila daw po, mga kababayan, ay mga politiko at sila raw po ay mga halal ng taong bayan. Mga kababayan, ang tanong, siya po ba'y tamang hinalal noong 2025? Siya ba'y tamang nanalo? Hiyang-hiya naman po tayo kay Abante. Hindi ka nga sinuportahan ng distrito mo, talo ka eh. Di ba? Nag-file ka lang ng petisyon. Di ba? Disqualified mo lang ang kalaban mo, kaya ka sinang-ayunan ng COMELEC. COMELEC ka nagpanalo sa'yo. Hindi ang 6th District na Maynila. At tanong natin mga kababayan, yung sinasabi daw po ni Abante, pati daw po siya ay tinatakot na at pinagbabantaan na siya'y babalikan ng Vice President. Ang tanong natin ulit, bakit ka matatakot? Bakit ka pagbabantaan? Kung wala ka namang itinatago na sekreto, kung wala ka namang mga allocable, wala ka namang mga insertion sa iyong opisina sa 6th District na Maynila, lalong-lalo na noong 19 Congress, wala ka naman yata hinawakang mga bilyong-bilyon na kailangan mai-audit at mabuksan ang libro mo? Hindi ba yan ang kinatatakutan nyo pag naging presidente si Inday? Dahil natitiyak ko po, mga kabayan, natitiyak po ni Kamanong na pag naging presidente po si Inday, ay pipilitin niya po na mabuksan ang mga libro ng mga demonyong yan, ng mga hayop na yan umano. Para po maibunyag na po sa taong bayan kung totoo po ba sila na hindi mga magnanakaw pag nabuksan na po ang mga libro niyan at ang mga pondo na pumasok sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga distrito. Hindi po ba? Abante. Kaya po mga kabayan, ngayon lang po sila matapang at maingay. Matapang at maingay po sila dahil nga po nasa kapangyarihan pa po sila. Pero pagka pinagkaloob po, mga kababayan, pagka po pinagkaloob ng Panginoon na maging presidente si Inday, ito pong si Abante, yung tinatawag na pastor, mga kababayan, sa tingin nyo, saan pupulutin yan pag nabuksan ang libro niyan? Katulad po, dahil nag-file po sila po yung nag-file ng fourth impeachment yung ika-4 na impeachment, sila po nag-endorso nun. Yung mga congressman sa pangunguna po ni Abante at ni Ortega. Di ba? Si Ortega, yung isa pa yon, marami rin yatang nahawakan na insertion yon, billion din yata sa kanyang distrito. Si Paulo Ortega. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, ito po mga congressman na ito ay hindi po lulubayan. Dahil nga po kailangan nilang pabagsakin ng Vice President. Dahil po sa dami po ng mga itinatago nilang lihim na nabunyag po dahil po sa flood control. Nabunyag po sa flood control. Ang napakarami, bilyong pumapasok sa mga opisina nila, sa kanilang mga distrito. Hindi ba, Abante? Yan po ang aabangan namin. At yung sinasabi mo na hindi makakuha sa iyo ng suporta, hindi makakuha ng suporta sa iyo ang Vice President pag tumakbong presidente. Unang-una, ang 6th District na mga kababayan natin ang boboto sa Vice President. At ikaw, isinuka ka na ron. Baka nga yung mga followers mo ron ay mapunta pa kay Vice President. Dahil nga po sa ginawa ninyong paglilingkod sa Maynila, lalong-lalo sa distrito mo. At natuklasan din ng iyong district ang ginawa mo yatang kabalbalan umano. Kaya nga hindi ka nanalo Di ba? Dinisqualified mo lang yung kalaban mo na panalo.
isinuka ka na nga eh. Talo ka na. Hindi po ba? Dahil nga lang napakalakas mo yata sa Comelec, dahil kaalyado ka yata nila umano, nagawan pa ng paraan. Nagawan pa ng paraan. Kaya huwag mo sasabihin, nakakahiya mong sabihin, Pastor Abante, pastor ka pa naman. Nakakahiya mong sabihin na ikaw ay halal ng bayan. Ang kapal ng pagmumukha mo. Umano, nasabihin mo, halal ka ng bayan, talo ka nga. Never kang hinalal ng bayan dahil talo ka, hindi ka nanalo. Disqualified lang ginawa mo sa kalaban mo, pero never nanalo ka sa botohan. Real talk. Hindi po ba, mga kababayan? At hanggang ngayon, issue pa po yan. Di ba? Nagpipetisyon po ang kalaban niya po sa 6th District. Hindi pa po natatapos ang issue na yan. Kaya nakakahiya pong sabihin ni Abante na siya ay halal ng bayan. Hindi po siya nanalo. Majority po ng kababayan natin sa 6th District ay bumoto po sa kalaban niya. Hindi po sa kanya, mga kababayan. At ang Vice President ay hindi po kailangan ang suporta ng isang Abante. Never pong kailangan ng suporta po niyan. Dahil ang unang-una, paiimbestigahan po yan ng Vice President. Bakit ka naman susuportahan? Pag naging presidente yan, delikado ka. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang napakaingay po na si Abante. At napakaingay po ngayon ng mga buhaya umano. Ang Crocodile Farm ay napakaingay po. Pero tahimik na tahimik po sa korupsyon. Pero pagdating po sa Vice President, ay nagwawala po pati ang mga buntot nila umano. Pero pagdating po sa issue ng korupsyon, lalong-lalo po sa flood control scandal nila, nananahimik po mga kabayan. Ganyan po kasystematic po ang ginawa nilang pagnanakaw umano sa ating pondo, sa ating buwis, sa ating tax. Hindi po ba? Systematic po. Kampi-kampi po ang mga hayop na yan umano. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong pong mga paggawa. At syempre po, yung dasal po natin mga kabayan na pagsama-sama po tayo na ang ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte na lahat po sana tayo ay maingatan sa kapahamakan ng Vice President, ganun din po ang dating Pangulo na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan. At makakamit din po natin ang ating inaasam na katarungan. Lalo-lalo po pag pinagkaloob po ng Panginoon na maging presidente po ang Vice President Sara Duterte. Tiis-tiis lang po tayo at manalangin. Muli po mga tambay, God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.